Nais ng karamihan sa atin, ang magkaroon ng isang malakas na pintuan sa harap, upang matanggap natin ang positibong enerhiya. Kapag madaling dumaloy ang enerhiya sa iyong tahanan, ang enerhiyang ito ay nagdudulot ng kasaganaan at swerte. Kaya naman dapat natin iwasan ang ilang mga bagay, na hindi dapat ilagay sa ating pasukan, para hindi maharangan ang positibong enerhiya, gaya na lamang ng walis tingting, mga halaman na gumagapang at umaakyat, at mga halamang natutuyo at namamatay. Walis tingting. Ang mga walis ay ginagamit upang linisin, at nagwawalis ng mga basura, at ng mga dumi sa bahay. Kumakatawan din ito sa mga maruruming bagay. Nag-i-invite ito ng kahirapan sa buhay. Lalo kapag patayo ang pagkakalagay nito, hindi mo dapat iwanan ang walis sa terrace, o sa iyang bubong, o sa harap ng iyong tahanan. Maaari itong humantong sa pagkawala ng pera, sa anyo ng mga pagnanakaw. Isandal ang walis tingting, na ang ulo ay pataas. Ito ay maaaring magsilbing protection amulet sa tahanan. Babugawin nito palayo ang mga negatibong enerhiya. Siguraduhin na ang walis ay hindi kailanman nakaset up ng patayo o baligtad. Ang walis ay pinananatili sa pinakamainam na kondisyon kapag ito ay nakahiga ng patag o sa isang resting posture. Ang anumang alternatibong posisyon ay maaaring humantong sa pagkalugi sa pananalapi kung pananatilihin. Mga gumagapang at umaakyat na halaman. Ang pag-akyat ng mga halaman ay isang malaking bawal para sa isang bahay. Hindi magandang magtanim ng mga halaman na ito sa tabi ng main door o gate dahil ang epekto niyan ay pagtataksil ng isa sa mga mag-asawa. Hindi lamang nila sinisira ang istruktura ng ating pader, ngunit lilikha din sila ng isang malakas na negatibong puwersa para sa lahat ng nakatira sa bahay. Ito rin ay nag-iimbita ng mga argumento, gulo, pagtatalo, at sakit sa pag-iisip, na may posibilidad na makaramdam ng higit na depresyon, magandang mga halaman o bulaklak, pero hindi maganda sa pag-akyat ng kaswertehan. Kung ang mga gumagapang o umaakyat ay tumubo sa pababang direksyon, lilikha ito ng negatibong puwersa ng paghila para sa lahat ng nakatira sa bahay. Kung gusto mong magkaroon ng mga creeper o climber sa loob ng bahay, maaari mong subukang ayusin ang mga ito upang lumaking pataas sa pag-asang lilikha ito ng positibong puwersa ng paghila sa iyong tahanan. Mga namamatay at natutuyong halaman. Ang mga halaman na nalalanta, nalalagas ang mga dahon, o nagiging kayumanggi, ay nagpapakilala ng namamatay na enerhiya. Ang pagpapahintulot sa mga patay na halaman na manatili sa isang espasyo, ay pinaniniwala ang negatibong nakakaapekto sa pananalapi, kalusugan, at positibong enerhiya. Sa halip, ang mga patay na halaman ay dapat na agad na alisin, at palitan ng malusog, at umuunlad na mga halaman, upang suportahan ang mahusay na daloy ng enerhiya. Kung mayroon kang mga patay na halaman na nakatapat, o iyong tanaw sa iyong pintuan, mas mainam na itapon ang mga ito. Kung sinusubukan mong buhayin ang mga ito, at hindi na sila lumaki sa loob ng ilang linggo, huwag mag-atubiling itapon sila. Ang mga patay na halaman, pinatuyong bulaklak, at walang laman na paso, ay hindi maganda. Kinakatawan nila ang kamatayan, at pinapahina ang enerhiya na pumapasok sa iyong bahay. Kung hindi maganda ang hitsura nito, hindi magandang magkaroon nito sa iyong bahay. Magdagdag ng ilang buhay sa iyong tahanan, na may mga buhay na halaman, na kumakatawan sa kung ano ang gusto mo, at ilagay ang mga ito sa mga tamang lugar. Dapat natin pagtuunan ng pansin ang ating mga pintuan sa harap. Walang masama sa pakikinig sa anumang mga tip na nabanggit, dahil maaari mong piliin kung paniniwalaan ito o hindi. Kunin ang payo, pagkatapos ay subukan ito, upang makita kung gumagana para sa iyo. Kung ang payo ay hindi gumagana para sa iyo o sa iyong pamilya, bumalik sa dati. Nasa ating mga kamay kung paano natin ito mapapanatiling positibo, at itakwil ang negatibo. Samahan natin ang dasal sa ating Poong May Kapal, upang gabayan tayo sa ating buhay.